sa ating mga taga-subaybay sa ating programang Huntahan at Kapihan sa Lions Den. Bakit tayo nakatayo? Magpapaalam na ba? Magpapaalam na dahil ito ang katapusang episode para sa buwan ng Mayo. At ngayon, Kuya Jonald, para sa buwang mga tag-araw. Natunghayan naman natin bago tayo pumunta sa venue natin ngayon na napaka-traffic. Sobrang traffic. Dahil maraming piyestahan. Maraming prosesyon. Dahil tapusan. Ngayon ay May 31 at kapistahan sa kung saan mga sulok ng ating lalawigan ng Batangas at siyempre pa kahit saan dahil nga may festival, may flower festival na ginagawa sa kahit sa sulok ng ating kapuluan ay bahagi na ng ating kultura at tradisyon ang magpista kapag katapusan ng Mayo. At ito rin yung huling araw ng graduation sa mga yes, yun ang isa pa. Kaya napasabay na ang mga pagtatapos ng ating mga pampublikong paaralan na nagsimula noong 29 ay ngayon na talaga natatapos ang school year para sa school year 2023-2024. Bakit po napaaga? Actually, late na. Kung ikukumpara sa dati. Bago pa magpandemya. Inabot na nga ng Mayo. At dahil ito po umiisod na, dahil sa susunod na pasukan, magbubukas ng July 29, unti-unti na pong ibinabalik yung dating kalendaryo. So, bakit naman tayo ngayon bumalik? Sabi ng ating mga taga-subaybay. Pero sandali, bago putulin muna kita. Dahil napag-usapan natin ng mga graduation, binabati naman natin sa kanyang kaarawan ang kalihim ng Department of Education at pangalawang Pangulo ng Pilipinas. Yes, walang iba kundi si Vice President Sara Duterte. Siyempre, ipinakilala po natin ang my birthday. Pero kami po ang inyong makakasama sa programang ito. Ako po si Jonald B. Dinarayos. At ako po si Gads Rodelas. Lagi pong kami nagpapasalamat sa inyong patuloy na pagsubaybay sa ating programa. At bakit nga ba tayo ngayon ulit bumalik? Dahil nagkaroon po kami ng problema ang technical sa aming ginagamit na mga equipments. Pangalawa ay ang aming hindi magkaayos na schedule. Hindi magkamayaw na mga sasabi ng mga saan-saan tayo nang gagaling bago makarating. Daming mga trabaho. Pero bukod po naman sa Huntahan at Kapihan sa Lions Den, nagbibigay ng iba pang mga programa na inyo pong laging mababalik-balikan sa BNN News Digital. At siyempre po, ang ating pong mga pagtanghal dito sa BNN News Digital ay inyo pa rin pong masusubaybayan at inyong mapapanood kahit balik-balikan ninyo. Ito ay nakapost sa ating Balikas channel sa YouTube na pwede rin nyo pong i-access sa ating website, ang www.balikas.net. So, may mga, kung hindi nyo nasusubaybayan yung ibang mga episode, pwede po nyo balikan doon. At tulad ng nakagawian, ano ba ang ating programa? Siyempre, ating pagkikwentuhan ang mga kaganapan sa ating loob at labas ng lalawigan ng Batangas. At kung bukod dito, tayo ay nagkakaroon ng mga panauhin. Bago natin tanggapin ang ating patauhin ngayong hapon, sa ating ngayong gabi, sa ating episode na ito, ay gusto ko muna balikan, Gads, itong mga nagdaang mga kaganapan ng mga dalawang linggo. Dahil kita mo, sa atin sa lalawigan ng Batangas, bukod sa ano bang bukod sa mga nagpaparamdam at sa mga hindi nagpaparamdam na nararamdaman naman. Yes, after ng kasal ng ating gobernador, yung malahigop ng bulalong halik ng ating gobernador. Abay, nag-trending, di ba? Nag-trending. Trending ang sagapsap na halik. Yes, at meron pang gustong magpasikat. May gustong gumaya. Akalain mo. Sino ito? Yung si Governor, anong pangalan nun? Yung boyfriend ni Yasi Pressman, diba? Ay, dun sa Bicol. Bicol. Diba? Gusto din sumikat, Pero wala kayo. Ang original niya ay ang aming gobernador. Ang ama ng lalawigan ng Batangas. Siyempre, kami po ay umaasa at kami ay kami naririyan ng aming pagbati na sana ay
very soon ay magkaroon ng supling ang ating gobernador. Siyempre naman. Oo naman. Kaya naman. Kaya andyan nga ikinasal sila. Yes. At nandyan ang laya na gawin ng lahat. Yes. At syempre pa, kita naman natin kung gaano naman lovable ang ating First Lady, Attorney Angelica Chua Mandanas. Napansin mo ba, noong gawin yung likha at dibuho. Habi at dibuho. Yung pagtatanghal po na dito sa ating 4 na SM Mall sa lalawigan ng Batangas, na tinampukan naman ng pagtatanghal sa ating Marble Terrace, itinanghal po dito, ipinakilala ang mga produkto ng ating lalawigan ng Batangas na itinuon sa mga paghabi. At ganun din sa Burdang Taal at yung Barong Tagalog. Hindi po Barong Tagalog. Barong Tagalog. Kasi baro. Oo, baro ng Katagalogan. Oo. Pag hindi mo dinagdagan yung Tagalog, barong. Ang barong ay yun mismong pansuot. ang barong at saka ang barot saya. Ayan ay mga opisyal na kasuotang Pilipino. Ang sabi nga, yung ating barong at ayun ang ating barong ay yung Barong Tagalog. Kaya nga may kanta, di ba? Kung wariin ko sa ngayon ay muling magpabalik ang Barong Tagalog na sadyang nakisig. Yun. Ang diba? puso ko'y... Iba pala. Ang Barong Tagalog kahit munti sinamay na ginhawang gamitin sa lahat ng pagdiriwang. Sa susunod na episode, baka tayo magbarong na. Sa susunod na taon, isasali kita sa Kalaka. Para doon sa kanilang Kachara Festival, yung kanilang kundiman. Bakit? Hindi ko akalain. Halos lahat ng kantang kundiman, alam mo. At ang aking kakantahin ay Barong Tagalog. Anyway, siyempre ating pong pagbati sa mga Kalakazens sa kanilang napakatagumpay na mga programa kaugnay na kanilang pagdiriwang ng cityhood. Oo. At hanggang ngayon, Kuya Jonald, ay 'di ba, kada buwan ay meron silang may mga programa. May mga programa sila na noong ngayong Mayo ay patriotism. Yes, yun naman ay lagi, kumbaga iba't ibang buwan, iba't ibang programa ng lungsod ng Kalaka para isulong at ipatatagin, ang kanilang pagiging lungsod, ipakita ang mga programang nakatuon para makilala pa ang lungsod ng Kalaka at ang mga Kalakazens. Samantala, sa usapin po ng Lionismo, dahil siyempre tayo ay lagi naririto at nakatungtong sa tahanan ng mga Lions, ang ating Batangas Crown Lions Club, Lions din. Kaya ito pong ating programa, ang ating Kuntahan at Kapihan sa Lions din, ito po ay isang programang pagtutuwang ng Balikas News Network at ng Batangas Crown Lions Club. Ang ating pong patuloy na pagbati at pasasalamat sa BCLC, sa pangunguna ng ating President Troy Basa, PMJF, at syempre pa sa ngalan ng lahat ng mga opisyal at miyembro ng Batangas Crown Lions Club, kami po ay nagbabalik sa programang ito. God's kaninang umaga, nakakatuwa na isa na namang legacy project ng Batangas Crown Lions Club ang ating inilunsad, at ito pinasinayaan dito sa Batangas Medical Center Compound. Di ba meron tayo diyang cancer center. Sa tabi nun, yung mga pasyente na nagpapa-chemotherapy, nagpapa-radiation, nagpapa-check up, doon sila naghihintay sa mga tents sa labas ng building kasi hindi sila pwede pumasok sa loob. Hanggat bagayan mo na yung tent. Wala pang facility para doon. Sa mga tent lang. Na kapag umuulan, ay di siyempre,
naandun sila. Kapag init, ganun din. Ay itong mga pasyenteng ito ay karamihan, hating gabi pa, madaling araw pa, naroroon na dahil sila ay pumipila para doon sa kanilang slot para sa kanilang chemotherapy and radiation. Dahil alam naman natin, ito ay first come, first serve. Yes. Kaya ito po ang sinolusyonan ng ating club sa pangunguna ng ating President Ray Basa at ng ating Charter President Maria Estrella Recto na ating ipinagawa ang yung Cancer Warriors waiting area. So nagkaroon na mismo ng facility. Yes, oo. Kumbaga, ang tawag dito ng mga Batanggenyo, ng mga Tagalogan, halimbawa sa isang building, nilalagyan ng sunggab yung building. Kumbaga, parang annex. Isa pong silid na nakakabit doon sa main building, doon sa cancer center, para itong room na ito na ikinabit para doon maghihintay ang ating mga cancer patients na maayos silang makakapagpahinga, makakapaghintay, maayos ang bubong, may maayos ang dingding, air-conditioned room, at kumbaga well-ventilated. Meron silang mga unlimited ng tubig na pwede nilang inumin, ganyan. So para maging, sabi nga, mailisan yung nararamdaman ng ating mga pasyente na ikaw nga may pasyente ka na nga, may cancer ka na nga, tapos ikaw na doon pa sa it's either mainitan o maulanan doon sa ilalim ng tent. So ang maganda nito sa proyektong ito, sila ay mayroon ng time na makapaghanda ng maayos habang nag-iintay ng kanilang slot. Kasi yan, ang kagandahan niyan ngayon ay natapos na itong tag-init. Yes, ang magiging problema naman itong tag-ulan. At hindi lang basta ulan, La Niña pa ngayon. Yes, so tamang-tama po, sabi nga ng Pag-asa ay nagsisimula na yung tag-ulan, ay ang ating mga pasyente, mga cancer patients na naghihintay ng kanilang slot na makapagpa-chemo o makapagpa-radiation o kung ano man, makapagpa-check up dito sa ating cancer center, sa Batangas Medical Center, ay sila'y merong pwesto, meron silang lugar para sila ay makapagpahinga, maghintay, at yan po ay sa kagandahang loob isang proyekto na inialay ng Batangas Crown Lions Club. So ang ating pong pagbati sa ating buong samahan, at syempre pasasalamat natin sa lahat ng mga tumulong, nag-ambag at nagbigay ng kanilang mga donasyon para maging maayos at maging makahugan ang pagbubuo ng pasilidad na ito, at ito ay maibahagi sa ating mga kababayan. Ito naman ang kagandahan nun, Kuya Jonald, dahil yung iba, alam naman natin, kaya tumutulong sila kung kailan huli na ang lahat, mahina na yung pasyente. Yes. Ito kailangan, dun pa lamang sa stage na kailangan talaga nila ng kalinga, mag-uumpisa pa lang sila, nararamdaman na nila na gagaling sila. Yes, so, at ngayon nga, malapit na din namang isang buwan at matatapos na ang Lion Year 2023-2024. Mamaya, babalikan natin. Meron tayong bisita. Ating kukumustahin ang kanya naging buhay bilang presidente during her time. Bilang presidente ng Batangas Crown Lions Club, at ang kanyang buhay layunismo at ang iba pang mga talakayin sa ating programang Huntahan at Kapihan sa Lives din sa aming pagbabalik. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Nickel Asia Corporation. Finance Asia Gold Winner for Basic Materials Company Category, celebrating 15 years of responsible mining. Ito ay hatid sa atin ng Shell Filipinas Corporation, kasabay sa pagsulong ng bawat Pilipino. Ayun.
Nagbabalik po ang programang Huntahan at Kapihan. Ay, kami pa rin po ang lingkod, Jonel Biduna Rayos. At ako po si Gads Rodelas. Siyempre, ang ating pong pinag-uusapan kanina, ang ating konti lang. Ayan. Ang ating programa ay tumatalakay sa mga, siyempre, ano ba ang mga bagay na tinutuunan ng Lionism na may kaugnayan sa buhay ng tao. At lagi naman, ang sabi nga ay 8 key areas na tinututukan ng Lions Club International ay yan lahat ay may kaugnayan sa buhay ng tao. Ang katulad po ng Batangas Crown Lions Club ay pinatatakbo ng mga opisyal na hinihirang mula sa hanay ng mga membro. At ang ating bisita ngayong hapon na ngayong gabi, kasi hindi ko, pagka yung halimbawa, pag tayo nasa sa loob, hindi ko maano yung oras. Oo. Siyempre, nagsisimula lang tayo ng hapon hanggang sa abutin ng ngayon, medyo makulimlim na ulit. Yes, at malapit na ulit ura. Ang ating bisita ngayong gabi ay walang iba kundi ang ating immediate past president ng Batangas Crown Lions Club, Lion Caramilla Fabiana Llanos Alejod. Nasasahan ka. Pasok ka po dito sa loob, tita. Yes, naman. Hello po. Hello. Magandang hapon po sa inyong lahat. Yes. At siyempre, tatakip ka din. Noon pa namin hinihula, aayaw at alam naman, laging ngarag, maraming iniintindi. Ganyan talaga kapag isang family woman. At syempre pa, hindi naman mawawala yun. Dahil sa, anong ba uunahin natin? Di ba? Lagi sabi nga charity begins at home. Kaya laging ang uunahin natin ay ang ating pamilya. Yes. So, kapamilya niyo po pala si Charity. Yes. So, yan. Ang ating, inuulit po natin, siya po ay immediate past president. So, naging presidente po siya ng Batangas Crown Lions Club for 9 year 2022-2023. Actually, actually, yung inyong term ay nagsimula ng maaga-aga. Dahil nung kayo ay first vice president pa noon, ang inyong sinundan ay si past president Araceli Cagilbal. Kaya nga lang siya ay nagkasakit. So, talaga pong ganoon. Kahit naman sa organisasyon, ang nasambot ay ang first vice president. LPP Shine, sa inyong term, diba? Sa inyong term. Paano niyo ito pinaghandaan? Ilang taon na kayo na membro ng Lions Club bago kayo naging president at paano niyo pinaghandaan yung inyong presidency? Actually, pamula nung parang hindi ko naman na-feel na ako'y magpe-president nung ako'y sumali. Kasi ever since, kahit hindi pa ako member ng Lions, tumutulong na ako in my own little way sa mga nangangailangan. And then, yun nga, na-recruit ako ni past District Governor Winnie Bico. So, ayun, active. Kaya siguro ako na-nominate na magiging president. And then, ang pagiging presidente, hindi po kakayanin nun kung hindi po gawa ng mga members. Talagang malaki ang utang na loob ko sa aking mga miyembro. Sila po talaga ang bumubuhay at sila po hindi po sa pagmamayabang. Ang atin pong Batangas Crown Lions Club during my term was one of the most best club during that Lion year. So, pamula nung naka-line up na ako, simula nung mag-second vice president ako, pinaglalaanan ko na yon. Una, financially kasama. Kasama. Tapos yung mga
Kasi every month, may mga projects kayo doon sa... Yes, oo. So, pinaghahandaan ko na yun kung saan. Tapos, syempre, may mga disasters along the way. Isingit mo na lang ng isingit yun. Yes. Sa mga... Dahil ang disaster preparedness and response ay isa sa ating core activities. Ayan ang ginagawa natin. So, masarap. Masarap yung tumulong ka kaysa nung ikaw ang tinutulungan. Sabi nga, kapag ikaw ay naging miyembro ng bayanismo, bahagi ng iyong sakripisyo, ang sabi, kumurit sa iyong kung anong meron ka. Dahil ang ating pagsiservisyo ay, sabi nga tayo nagbabahagi ng ating unang-una ng ating oras, pangalawa ng ating lakas, yung ating kakayahan na tumulong sa mga gawain, pangatlo ng ating resources, kung anong meron tayo, ibabahagi natin para sa ikapagtatagumpay ng programa ng ating layunismo. Pero kapag ikaw ay naging isang president, ay hindi basta kurit lang. Hindi lang basta kurit lang ang kundi talaga, sabi nga ay parang ano na yung topic. May lasa-lasa. May lasa-lasa ang kurit na yun. At sabi nga ni IPP Shine ay kanina, nung siya ay nandun pa lang sa kanyang pagiging second vice president, pinaghahandaan na niya at dahil alam niya na may patutunguhan, may haharaping gastos, may haharaping dahil syempre ay gusto niya na under her leadership ay nananatili pa rin number 1 sa ating distrito o isa sa kinikilala sa ating distrito ang Batangas Crown Lions Club. Siyempre, sa bagay ninyo na nag-recruit sa inyo ay si past District Governor Wenny Bico, na ating naging guest dito before. Talaga marami naman siya. Marami naman siyang nahila. Madami kami. Mga kakumarihan. Mga kakumarihan niya. Kapitbahay. Talagang hinila niya, parito kayo, sama kayo sa akin, sa layunismo, at napapakaganda naman na ang mga naimbitahan ni past District Governor ay talaga naman mga aktibo. Patuloy nga po dyan si IPP Shine. Sa inyong term, ano yung hindi nyo makakalimutan sa mga... Siyempre, marami naman tayong ginawa. Oo. Nandiyan kung gumising ka ng agang-aga, matulog ka ng late na dahil kinabukasan may gagawin pa tayo. Ano yung tumatak sa inyo na sa hindi, kumbaga sa hinagap nyo, hindi magiging part ng inyong buhay. Pero nung kayo na ang president, ay ito pala yun. Ano yun? Parang ako'y nagiging emotional. Kasi yung disaster, kumbaga, common na yun, na-encounter natin yun, nabaha, bumagyo, nasunugan, common na natin yun. Yung Site for Kids, lagi natin ginagawa yun. Yung hunger, lagi natin ginagawa yun. Yung environment, caring for the environment, lagi natin ginagawa yun. Pero yung tumatak talaga sa puso ko at sa isip ko, yung isang cancer patient na bata, na ang hirap magkasakit nang walang pera. Tapos yung feeling ng magulang na syempre sa dala ng kawalan dito sa BAT-MC sila naka-confine. Hindi ka pwedeng basta... Ito ba yung taga Santo Tomas? Yung bata? Yes, Hindi ka basta makapasok. Bilang isang ama, hindi ka basta makapasok. Hindi mo alam kung hanggang kailan lang yung buhay ng bata. Dahil, as in, nagpasapasa na talaga siya. And then... Ito nakalala mo yun sa pagbisita natin doon. Na... Ako kasi, nag-project ako nung livelihood para sa parents ng mga cancer patients. Dahil hindi naman po pwede nating bigyan lang ng pamasahe. Paano sa sunod na buwan, kung walang magbigay, ay kung bibigyan mo ng livelihood, sa isang buwan, meron na silang maipabalik. Yes, tanda ko ito yung parang may livelihood kit na ibinigay. Ngayon, itong si father na to, nandun lang siya, wala doon ang kanyang
anak, nasa Bat MC na, pero nandun lang siya, nakatingin lang siya, tapos parang siguro iniisip niya, sana ako na lang ang nabigyan nun. Tanda ko na. Ito yung tayo magkaroon ng feeding program doon sa Cancer Clinic dito sa may Batangas City na andun yung mga bata na may makalbo na. Ano ang ginagawa nila doon? Nagpapakemo. Nagpapakemo. If I'm not wrong, parang libre yata. Ito ay yung sinusuportahan din ng Cancer Warrior Foundation kay Dr. Mahi Salvador. Hi, Doctor. Diyan po sa may Pisamora. Doktor, at sa mga pagbati po natin sa mga member ng Cancer Warrior Foundation na laging tumututok at tumutulong sa ating mga bata na may sakit na cancer. Tayo nagkaroon din ng feeding ng mga ganyan at tapos para gift-giving na din doon sa mga bata. Tapos ayun nga, nagbigay kayo ng livelihood kit sa ilang mga parents ng mga bata na doon. 10 yatang selected parents yun ang binigyan ko. Tapos itong si Father, nakatingin lang siya. Hindi siya kasama? Hindi siya kasama. Hindi siya kabilang doon sa bibigyan niya sana. Napafocus tayo doon sa may kasamang bata na mga kalbo na, mga namamanas. Napafocus tayo doon. Pero siya nandun lang. Tapos, kita ko siya nakatingin sa akin. Nilapitan ko. Sabi ko, Daddy, saan po ang inyong patient? Nasa Bat MC nga daw. Tapos naka-confine. Tapos pinakita niya sa akin yung picture na talagang nararamdaman ko bilang isang ina. Nararamdaman ko ang hirap ng may sakit, wala kang pera, naka-confine sa sabihin na nating libre, hindi mo alam kung hanggang kailan lang buhay ang anak mo, hanggang kailan mo makasama, pero hindi mo din alam kung makikita mo pa bang buhay dahil bawal ka namang pumasok doon. Yun talaga yung inaano ko na gumawa talaga ako ng paraan. In short, naka-raise yata ako ng 20,000 pesos noon. Ibinigay kong tulong, nag-ano ako ng oxygen dahil kailangan para hindi na bibigay yung bata. Pero unfortunately, namatay. Yes, naman. Kumbaga kahit papaano, ang bawat oras nadudugtungan ng ako natatouch. Ibig sabihin, ako naging emotional din. Bawat oras, bawat araw na ating na itatagal ng isang pasyente, bagaman hindi lahat na ay gumagaling. Ang iba'y talagang na binabawian ng buhay, ay malaking bagay. Kasi sa katulad ni Kuya, ni Tatay na wala naman, karang suntok sa buwan ay paggamot ng anak mo. Hindi mo naman alam. Sa status ng kanyang anak, talagang alam niya na ito ay isa't dalawa na makabawi, mabuhay ang kanyang anak. Pero kahit ganoon, isinusugal niya ang kanyang oras, inilaan niya ang kanyang oras na sulit na siya magtrabaho, mag-focus sa ibang bagay, pero hindi inilalaban niya ang buhay ng kanyang anak. At bawat araw, bawat oras na nakatagal pa sabi natin si Baby James doon sa Bat MC, ay malaking bagay para sa kanyang pamilya. Yung naramdaman niya, yung proyekto ng Batangas Carlos Club to yung leadership na may taong nakakaramdam ng kanilang pinagdadaanan, nagkakaroon sila ng karamay sa kanilang paghihirap ay isang malaking bagay na kanilang ipinagpapasalamat. Kaya naman po yung nung ibalita, di ba? Nung ibalita na namatay na yung bata, sa isang banda tayo makaka-focus ng pagtulong sa iba pang pasyente, pero wala Ganun talaga. Ganun talaga ang natulong.
bago ko kayo tanongin sa iba pa, nabanggit niyo itong particular na servisyo ito sa isang cancer patient, isa sa ating proyekto, ang Childhood Cancer Response, na before the end of your term, kung natatandaan ninyo, meron tayong isang pasyente dito sa Dihoya. Yung apo na nagtitinda sa Dihoya. Na yung bata ay, I think, grade 5 student ng batang babae, na nagkaroon siya ng thyroid cancer, na nabigyan natin ng tulong noong time na yun, na naghahanap ang kanyang magulang ng tulong para may pakema, mapatest, ganun. Kami ni Leo President Jason ay ilang beses din nag-abot sa bata. Nito lang linggong ito na kami ay kakain ulit doon sa karinderya. Nagulat kami na bumati yung bata. Yung bata, dalagita na. Sir, kumusta po? Aba, siya paano kumusta? Sir, bakit? Ikaw ba? Ako po, magaling-galing na po, pero may cancer pa rin siya. Hindi pa totally pero malaki ang kaibahan. Sabi ko nga, naging dalagita na yung bata, pero medyo mataba siya. Siyempre, ang buhok niya nakalbo, tumubo na, ipinakita niya yung sunog ng pagkakem dito sa kanyang liig. Andun pa rin yung cancer cells, meron pa rin. Na-under ko pa ulit siya ng chemotherapy, pero awa ng Diyos, kumbaga kitang-kita mo ang kanyang way to recovery at siya ay babalik na sa eskwelahan. Makakapasok na ulit siya. At ipinagpapasalam binigyan ulit namin ng konting allowance para talagang napakabait naman ng bata at na ipinalaala niya kung paano yung mga pinagdaanan. Nakakatuwa na sa munting bagay ng ating pagtulong sa katulad nila, ang kanilang pagtanaw ng utang na loob ay hindi hanggang gano'n na lang. Sa parte ko, hindi ko na inaano yung pagtanaw ng utang na loob, kundi yung kaligayahan natin na nakatulong. Na makita natin na tayo nakatulong kahit sa maliit na bagay. Yung batang yon ay magiging grade 10 na sa pasukan. At kung meron po na gustong tumulong para sa kanyang pag-aaral, sa kanyang patuloy na pagpapakamot, pwede po kayong magpadala ng tulong sa pamamagitan ng Batangas Crown Lions Club. Mag-message po kayo sa amin para at least ay makapag-communicate tayo at kami ay bukas para maging daan ng inyong pagtulong sa mga nangangailang katulad ng mga batang ito. So, IPP sign, bukod doon sa ng cancer na yun. Marami pa tayo naging projects, madami, kung saan na tayo napadpad. Yung makita ka sa ibabaw ng pick up, sa pamumudmod na kung ano-ano mga Nutripena packages sa mga depressed areas. Kumbaga ano naman yung sabi nga, on a lighter side, ano naman yung experience mo na kumbaga parang nakatulong sa iyo personally? Yung experience mo sa Lionison na nakatulong naman sa iyo. Ano yun? Actually, ako kasi, yung kino-consider ko na lahat ng ginawa ko sa Lionism is my way of giving back. Because I believe that I am so blessed. Yes, Hindi man kami milyonaryo, pero ang blessing kasi hindi lang pera eh. Yung health mo, peace sa family, sa mga anak mo, marami yan. Yung magkaroon ka ng pamilya na naiintindihan ng ginagawa mo, blessing yun eh. Oo nga eh. Basta, yun lang. Tapos, masaya ako. Yes. Yun ang masarap doon. Masaya ako. Walang pantay yung kaligayahan ko na magsilbi. Lalo na yung pinagsisilbihan mo, yung hindi yung
kagaya nung may nakiusap sa iyo na ganito, tulungan mo, tapos mag-give back naman sa iyo. Parang hindi yun masarap. Yung mas masarap yung tinutulungan mo talaga, tapos yung wala naman silang kakayahang magbalik. Oo. Masarap sa feeling. Masaya ako. Pero yung pasalamat nila, kung saan na tayo napadpad, yung ikaw na yung nagdala ng biyaya o ng kung ano mga blessing yung iaabot sa mga areas na ito, tapos pagdating natin doon kung paano tayo tatanggapin, kung paano parang aligaga sila magpapamerienda parang bagaman hindi tayo after doon, pero kita natin kung paano ang mga taong ito ang pasalamat na lang nila. So, ito yung salamin lang na sa ating communities, sa ating probinsya, sa ating bansa, marami pa talaga ang mga lugar na nangangailangan ng tulong ng katulad ng Zionism. Totoo yun. At sabi ko nga, doon sa ating pag-iikot na ito, nakakatuwa naman na sabi, ikaw ay ibigay mo lahat, bigyan mo ng oras, panahon, lakas ng katawan, yung resources, pero siyempre may madidilig ka pa sa iba, ay wala yun eh. Hindi. Wala yun eh. Dahil ang inaano natin, kung paano tayo tumulong. Kung bukal sa sarili mo ang iyong ginagawa, tulad ng nakita namin sa inyo, nakakatuwa. At ang pagbati namin na andyan yung family mo, na yung pong kanyang pangalan na doktora ay miyembro din namin dito sa Lions Club. Ang kanyang bunso ay charter president ng Batangas Crown Diamond Leo Club na ngayon na pinamumunuan ng ating kasamang Leo Jason na Aguilon. So, talagang nakikita ng pamilya. Mamaya po sa ating pagbabalik sa ating programa, marami pa tayong itatanong sa kanya, hindi lamang sa kanyang buhay ni Lion. Siyempre pa, meron pang kaunti sa kanyang personal na buhay. Titingnan natin yan kung hindi siya pipiyok mamaya sa pagbabalik po ng programang Puntahan at Kapihan sa Lions Den. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Nickel Asia Corporation. Finance Asia Gold Winner for Basic Materials Company Category, celebrating 15 years of responsible mining. Ito ay hatid sa atin ng Shell Filipinas Corporation, kasabay sa pagsulong ng bawat Pilipino. Yes, at kami po ay nagbabalik dito sa ating programang Puntahan at Kapihan sa Lions Den. Kami pa rin po ang yung lingkod, si Jonald Dinarayos. At ako po si Gads Rodela. Kasama pa rin po natin ang ating bisita ngayong gabi, Chief Past President Sunshine Alon, ang GM ng Batangas Crown Lions Club. Alam mo, Titi Shine, ang isa na sa iyong dito sa atin, sa lainismo, ikaw ay magiging mas matatag sa iyong paglilingkod kapag naiintindihan ng pamilya mo yung iyong ginagawa. Kasi, sabi ko nga, lagi mo naging yan ay pag-agaw sa oras. Diba? Inaagawan tayo ng oras. Dahil, siyempre, gusto naman natin. Wala naman pumipilit sa atin, pero, yun nga, ginusto natin na tayo ay magbahagi ng ating oras, kaya naman talagang inaagawan tayo dahil gusto natin na maglingkod. Lalo pa kung tayo ay bukod sa pagiging miyembro ng isang club, ay kung ikaw ay isang opisyal. At sabi nga, ang Batangas Crown Lions Club ay kinikilala sa District 301A2, isang club na parang walang gabi. Ayaw magpahinga. Walang pinipiling oras at walang pinipiling panahon at lugar. Laging naririyan, there's a need, there's alliance.
At when there's need andyan ang Crown Lions. Talagang hindi nagtapos. Sabi kayo, hindi natigil. Walang pandemya. Wala. Oo. Dahil kinakailangan natin ihatid ang ating pagsiservisyo sa ating kapwa. Ang Tito Nick lang ang hindi miyembro sa pamilya. Hindi. At saka yung isa kong anak. Pero, dahil wala naman dito. Wala dito. Pero kahit na hindi naman siya miyembro, naiintindihan na namin yan. At may mga pagkakataon pa na nakakasama, nahihila-hila. Nung una, hindi naman. Kasi nung bandang huli naman. Naiintindihan namin yung ano. Dahil siyempre, ikaw gawin natin yung sa bahay. Hindi yun. Kasi, yung iba, ang impression nila, kung Lions ka, sosyalin. Sosyalin. Oo. Dahil pag may induction, magbibihis ka, aattend ka ng induction. Natural lang na magbibihis ka. And then, malimit po may mga induction sa other clubs na invited ang club. Kung pupunta ka doon, nagbibihis ka. Ay, ang social media, nagpo-post na agad. Sa Facebook, Instagram, nagpo-post. So, yung iba, ang alam nila, kasosyalan lang. Pero, hindi nila alam na merong service. Kumbaga, bonus lang itong pagmamakisig namin sa service na aming ginawa. Parang ganun. Tapos, yun ang hindi naintindihan ng iba. Kaya yung iba na nag-iisip po na ganun, join po kayo sa Batangas Crown Lions Club. Kumbaga hindi po ito pakabuban. Kaya kumbaga part lang yun ng programa. Kasi hindi po naman nila nakikita kung paano kayo lumusong sa baha, kung paano kayo pumunta sa mga distress na kababayan natin. Kaya po ako, during my term, pag may project talaga, pinupost ko sa Facebook account ko para makikita ng iba na ganito pala sila. Ganito palang ginagawa. Hindi lang yung nagbibihis, nagme-makeup magandang suot. Ang ating pagbibihis, ang ating pagpapaganda, sa pag-attend ng mga okasyon na ito, sabi nga, it's just the icing of the cake. At ang cake mismo yung ating servisyo na saan pa nakakita ng cake na walang icing o walang tinapay ang tawag. Hindi kaya yan. Kahit ngayon may asukal na basta ganun lang siya na plain, nakakaluog. So, kinakailangan po ang mga dekorasyon. Kasamahan may diversyon, ika nga. At sabi iyan din naman, sa pamamagitan ng ating pag-attend ng mga okasyon na yan, tayo nalawak ang ating network. Network na tayo nakakapagpalitan ng mga kuro-kuro, sila, kung sharing na, ganito palang ginagawa ng inyong club, ganito naman ginagawa natin. At tapos tulong. Yes, tulong. Doon din minsan nagkakaroon tayo ng ugnayan sa iba pang club na, pwede pala tayong mag-collab. Hindi ko sa kung saan magko-collab. Magko-collab dito sa pagtulong. Kumbaga, nagkakaroon ng collaboration ng iba't ibang club, nagsasama-sama para sa mas malalaking programa na ating tinutulungan. Kaya naman po, yung panahon na inagaw, ganun talaga Ganun talaga sa mga, yun guys, lagi ko sinasabi, na kapag tapos yun na yung term mo. Kasi sa loob ng iyong term, kung may mga kung tayo busy, active tayo sa ating ginagawa, pinaka-active na doon yung presidente. Natural. Siya may hawak ng timon, ika nga, kung saan tatakbo ang club. Siya ang mangunguna kung ano ang mga programa. Natural, malaki po ang inaagaw na oras. Kaya sa lahat ng mga miyembro ng isang organisasyon, kadalasan ang magiging unang inactive, hindi not necessarily inactive, mababawasan yung oras ng participation sa susunod na taon ay yung immediate past president. Bakit? Ay kinakailangan niyang magbayad. Ang dami niyang bagay na napabayaan sa pamilya. Hindi ba tutuloy niyang napabayaan? Marami siyang hindi nagawa.
Marami siyang hindi nagawa para sa pamilya, para sa sarili, basay-say, ika nga. Tsaka yun sa mismong yung sa sarili. Yung resources po ninyo, syempre nailaan ninyo para sa paglilingkod. Yun naman po yung panahon na makabawi rin kayo sa sarili at sa pamilya. At magbigay ka ng kaunting time. Lalo ang atin pong immediate past president, aba naman, ay blessed with 2 apos. Ay talaga namang pinaka-kinarir din naman ng pagiging lola at wala naman talagang gagawa nun kundi siya. Talaga, kaya naiintindihan po naman namin na siya sa time na yun ay ang inyong me time at time para sa inyong dalawang apo ay dito sa daang taon ay talagang nagbawi at kita naman, hindi naman habang nagbawi sa pamilya at sa mga kapamilya at sa sarili, hindi naman iniiwanan at hindi naman tinatalikuran. At syempre pa, matatalikuran mo ba yung gawain na niyakap mo ng sobrang higpit sa time ng iyong Nasundot pa rin naman. Bakit ka paano? At kumbaga, sa ibang kapamaraanan naman, nasuporta. Kung hindi mo naman kayang laging physically present sa mga activities, ganun talaga. Pero, at yan ay maaaring sa iba, off-target ka. Na hindi masyadong nakikita, pero laging ang pagsiservisyo ay hindi sa physical lang. Kasi kasama na to sa passion. Kaya ko po nasasabi, personal ko siyang kakilahanan, kami ay wala yatang araw na hindi magkakatawagan, hindi magkakachat, siyempre naman pagkalikot niya sa kanya mga pusa, sa kanya mga alagang pabo, naisama pa sa chat o usapan. Dahil siya po, dahil siya masyadong naging active at sa kanyang term bilang presidente ng Batangas Crown Lions Club, kinarir naman po niya ang kanyang environmental service hanggang sa nag-alaga ng kung ano-anong mga hayop, nagkaroon ng kanyang sariling farm. At naging talaga, siya po talaga yung taga-farm. Siya po yung living in the farm. Hindi naman pala mayor yun. Diba? Yun ang silver lining ng ating immediate past president after ng kanyang term bilang president ng Batangas Crown Lions Club. Siya po ay tumitigil na sa farm. At saka sa farm, ang kanya pong kasama sa farm ay ang kanyang mga alagang pabo, manok. Ang kanyang manok ay iba't ibang klase. Naandun po yung parawakan. Malalaki. Brahma. Meron din po siyang, naman yung walang buntot na manok. Ayoko po. Ano klase ng... Dilogon. Iba't ibang klase ng manok. Meron pang pabo, meron pang pato at itik, meron pang kalambing, rabbit at pagong. Talaga pong may mini-zoo. Meron sa kanyang maliit na farm. Pero simpleng tao lang po kayo. Simpleng tao lang. Wala pa po isang chopper. Wala po akong chopper. Klarin po. At saka ikanda ko po ang aking kabataan. Kilala niyo naman po. Magsasay lang po tayo dahil sabi na, ang kanyang pagiging farm girl o farm woman actually, maganda yun kasi hindi po ganun lang kasimple na okay na doon siya sa kanyang talaga totoo, nasa bukid sa Taisan kasi after po ng kanyang term nagpagawa sila ng bahay doon sa Taisan. So, sa kanyang pag-aalaga dito sa kanyang mga alagang hayop na ito, paminsan-minsan naman ay nakakabisita din ang ating mga kasamahan sa Batangas Crown Lions Club. Tayo alam mo po, yung pagpapakain ng mga hayop, isa din sa mga nagiging servisyo ng club. At bukod naman po sa kanya, ang ating mga president ay taga-roon din sa Taisan. Dahil din po sa ang ating past district governor at district governor ay meron din sa Taisan, may farm din sa Taisan. So, ganito tayo pupunta sa farm.
Kasamahan niya ng maliit na construction supply, maliit na piggery. Yeah, yung sinikwento natin na dating bisita dito, si Lion Goldie Winal, ang ating incoming second district vice president, ay meron daw siyang maliit na piggery at meron maliit na construction supply. At meron lang kung ilang branches na docs at Indian River. Kung makalang, iilan daw. 36 lang daw. So, ang pagsuporta, naintindihan naman, di ba, ng Tito Nick, lately na nakita niya. At siyempre, wala namang, ang palibhasa, ang karamihan sa miyembro ng Batangas Cowboys Club ay mga kumare. Kilala din. At siyempre, pag nagkakasama-sama naman yung spouses, nagkakapalitang kurkurot, doon naiintindihan kung bakit kinakailangan ang suporta ng pamilya sa ating ginagawa. At yun nga, kahit na si Dr. Nicky, si Charter President Leo Charter President Shai Nicole ay gano'n na din nakikisa sa ating mga programa. Ano naman yung nami-miss nyo yan? Nami-miss ko talaga. Lahat na. Yung pagpa-project, yung pagsasama sa mga, yung services natin. Yes, lahat yun nami-miss ko. Pero, this year naman, ihahatid ko na ang mga apo. So, back to Lionism na ulit. Yes, yun ang magandang balita. Ano po? So, sa ilang araw na lang. 2 weeks? 2 weeks na lang. 25. So, almost 3 weeks. At nalangan na lalabi na andito siya at ihatid na niya kanyang mga apo. Then, after several months, babalik ulit siya. Sabi kayo, tuloy ang mayor. Tuloy ang ligaya. Tuloy ang ligaya. Tuloy ang serbisyo. Tuloy ang serbisyo. So, yun ang magandang pakinggan sa ganun. At hindi lang naman po siya, kundi ganun din ang marami pang mga ibang past president ng ating club na sila po ay makakasama din natin sa mga susunod pang mga episode ng ating programa. At hindi lang po ganito simpleng kumustahan natin gagawin. Meron pa po tayo, siyempre, ano pa yung ating pwedeng ma-share? Hindi. Sa tingin nyo, ano ba pwede natin i-share sa ating mga tagapanood na wala sa ating mga experience? Ganon. So, muli po ang aming pasasalamat sa ating nakasama ang ating immediate past president Fabiana Lenos Alulod MJF. Siya po isang Cebuana. Siya po isang Cebuana na napagpad dito sa Batangas, kaya siya isang Cebuanang Batangueña. Okay. So, wala kami maibibigay sa inyo. Nasa sa iyo ng lahat. Okay. Pero hindi siya namin aalpasan. Thank you for inviting me. Pero on the other side naman, tapos po yung pangungusta namin sa iyo Lionism, pero bilang isang babae, bilang isang common citizen, kaway aming reaction sa mga susunod natin mga topic. Hindi tayo aalis. Guys, itong magandang araw, kita mo naman, para bagang hinihingi naman yung time, malapit na ang buwan ngayon. Katapusan mo yung araw mo ngayon. Oo. By June, July, August, September, October, 5 buwan. Sa 5 buwan, magpapay na uli ng Certificate of Candidacy ang mga susunod, ang tatakbo sa mga susunod na term, sa susunod na eleksyon. At walang ipinagkaiba sa mga nagdaang taon dahil ngayon pa lamang makikita na natin along the highways
Along the highways, ano po? Ang mga nagsasabi na sila ay mapagmahal sa ating lalawigan, sa ating bayan, pero makikita natin ang pagsisimula ng kanilang pagkakalat. Tunay. Pagkakalat. Bakit hindi natin masasabi na sila nagkakalat? Ay yung maglalagay ng mga posters, mga tarpaulins na hindi naman nagagamit, mga recycle, ay di ba yung tawag doon nagkakalat? At saka, okay na yung malalaking, ako yung hindi na ano sa malalaking tarpaulins, mga billboards. Okay sa akin. Okay sa akin. Parang huwag nang masyadong manili. Kumbaga, pag nakita mo dito, ang sunod may after half kilometer, after a kilometer away, nakikita, kumbaga, andun pa naman yung reflection, andun pa naman yung, ano tawag sa ganun, natatandaan mo, recall doon sa iyong posters na ganun, o kaya yung ipinamimigay ng newsletters o copies ng mga papel, okay yun, mabano. Pero yung maglalagay ng ganun kalaking tarpaulin, bubutasan, para din hindi ko o ano ganyan, ay di kayo tawag sa inyo yun. At yun ay nakikita natin sa bawat sunod-sunod na poste at kabilaan. Oo. So, yun ay kumbaga yung malalaking billboards na yung inilalagay patalastas, marirecall na yan. Pero pag kayo naghanay para sobrang dami, i-reserve nyo na, itulong nyo na dahil yun din naman ang mensahe. At yun din naman ang gusto mo. Yung gastos mo rin doon, gusto mo rin itulong, i-direct mo lang. Merong tarpaulin na parang ganito lang kalaki. Apat na sunod-sunod. Oo, yun ang sinasabi ko. Ayun na nga po yun. Tapos sa unahan ng kaunti, may gagabintana. Ang laki. Dapat wala na yung maliit. Wala na lang. Kasi hindi pa naman marirecycle, hindi naman magagamit. Kahit nagpantakip man lamang sa kaunti butas, hindi pwede may pantakip sa kulungan ng aso dahil nilagyan mo ng butas. So, yan. At siyempre pa, mainit-init pa, padami ng padami, ang mga nagpapahayag, ano po, dahil ang unang nagpahayag noon, ang sabing mga tatakbo ay si Vice Mayor J. Ilagan ng mataas na kahoy, tatakbo daw ng gobernador. Ang sabi din itong dating mayor ng Padre Garcia, dating congressman Mike Rivera, ay dating congressman ng anong party list? One Care. Ay tatakbo ng daw ng gobernador. So, lately, pero dati naman sinasabi na ni Vice Governor Mark Lubiste na siya ay given that chance ay tatakbo ng gobernador. Tapos ay meron pang lumutang yung Usayta, taga San Jose. Meron sabi, tatakbo rin. Pero itong San Jose Mayor Ben Patron, na noon ay parang nagpapahayag. Parang hindi yata. Ngayon. Hindi ko nararamdaman. Parang hindi yata. Kasi parang ang nakikita siya ngayon sa ibang doon sa isang party list. Ngayon, so hindi pa rin, ang sabi naman ni J. Ilagan, kahit sinong kalaban, tatakbo siya. Ayun. Ito naman dating congressman at dating mayor Mike Rivera ay parang nagpakita ng intention at sa ibang mga okasyon ay nakasama niya sina dating congressman, dating senador ay kalihim Alfredo. Pero higit din na inendorso siya. At ang sabi niya inendorso, pero mukha tayo wala na nakikita. At hindi naman siya kapartido. At ang kapartido ay itong si Mayor Ben Patron. Dahil si Mayor Ben Patron ay miyembro ng Batangas. Ay si dating congressman Mike Rivera, hindi siya miyembro ng Batangas. At bakit hindi naman sa sinasaling ko yung binabanggit ni dating Mayor Mike Rivera na siya daw ay inendorso? Bakit
hindi yung nag-endorso mismo. Nagsasabi. Oo. Mas, kumbaga, sabi nga, may sustansya. Wala naman tayong pinapanigan. Wala tayong pinapanigan. Kumbaga, ang sinasabi lang natin, parang mas may sustansyang pakinggan kung ang magsasabi, yung nag-endorso. Oo. So, yun ang ano nun. Tapos ngayon, ang sinasabi, si dating governor at dating Congresswoman Vilma Santos Recto ay babalik sa pagkagobernador. Yan ay naulinigan natin. Bagamat hindi natin nararamdaman. Wala pang paramdam talaga, wala pang konfirmasyon sa publiko, pero yan po ang mga lumulutan. Pero ngayong araw na ito, kumbaga nung mga nagdaan, ang humaharap sa tao ay yung anak niya na si Ryan Christian, si Mr. Luis Manzano. Pero kanina, sa isang okasyon sa Lipa ay nandun siya kasama ang kanyang anak na si Ryan Christian for the first time na lumabas sa lungsod ng Lipa. At ito naman si Ryan, parang sa Lipa. Sa Lipa, ang tatakbuhan. Hindi natin alam kung mayor o congress. Yes, dahil siyempre, ang lungsod po ng Lipa ay walang congressman sa ngayon. Dahil pagkatapos ng term dati ni dating governor B, dating congressman B, kasi siya congresswoman at the time of the pandemic, nung nagdaang eleksyon, ang tumakbo si dating senador. Walang kalaban. Nanalo na congressman ng Lipa. Pero hindi pa tapos ang kanyang first term as congressman. Hindi na siya paitaas ng Pangulo. Naging secretary ng finance. So, sa kanyang pagiging secretary ng finance, siya po ay nag-resign as congressman at nabakante ang Lipa. Sa halip na magkaroon ng bagong eleksyon para sa bagong congressman, ang sumambot bilang caretaker ng Lipa ay si Speaker Martin Romualdez. Ang walang kasawa-sawa naman sa pagsambot dahil bukod po sa masasabi ko di ba? Maraming mga distrito. Ikaw ay congressman ng iyong distrito sa Leyte. Ikaw ay Speaker of the House. Hindi ka pa ba nagkukulang na time sa iyong tapos si Francis Santos si Congressman Tibes ng Negros, siya din ang caretaker. Nung mamatay si Congressman Hamidon sa Palawan, siya din ang caretaker ng kanyang distrito. Sa Lipa, siya ulit. Gusto kong isipin na ang kanyang pagiging caretaker ng mga lungsod na ito, mga distrito na ito, ay hindi lamang para niya yung wag na magkaroon ng bagong congressman sa mga areas nito, kundi magpalawak ng kanyang nasasakupan ng kanyang presensya at maramdaman siya in preparation for the next election. Walang sasala doon. Pero nararamdaman mo ba dito sa Lipa? Bagamat taga-Lipa ka rin naman. Hindi. Hindi mo naman nakikita sa Lipa. Kailan nagpunta ng Lipa at nagparambang doon sa Lipa. Kaya hindi alam ng taga-Lipa na siya ang caretaker ng Lipa. Ang alam pa rin nila si Congressman Ralph Recto. Yes. So, hindi natin, wala tayong personal na sa kanya natin nakikita opinion natin. Dahil ikaw bilang caretaker dapat maramdaman ng distrito mo na ikaw talaga ang kanilang kinatawan. Dahil in the first place, nung ang unang iniangat ni Pangulong Bongbong Marcos ay si Boyeng Rimulya, ay nagkaroon ng special election sa Cavite. Bagamat anak niya yung nanalo. Pero dapat sa katulad ng nangyari sa Lipa at sa iba pang mga distrito na nawala, kung ikaw ay sinambot mo yung posisyon bilang caretaker, dapat talaga maramdaman
Ay, hindi nga alam ng ibang mga Lipenyo. Oo. Dahil lang humaharap pa rin kapag merong ang distrito, ay yung Lone District ng Lipa, kung hindi si Luis Manzano, ay yung anak niya na si Ryan Cristo. At ngayon nga, nakikita na rin si dating mayor, dating governor, dating congressman, Luis Santos. So, yun ang hindi naman natin kine-question yung kanilang pagharap dahil sila na talagang naglilingkod ng bayan. Ang tinatanong lang natin, ang hinahanap natin yung rights mo na dapat ano ba yung legalidad? Yes. Yun na nga. Okay, legal din naman eh. Legal din naman na sila maging caretaker. Pero, sana man lang. Nasaan? Sana man lang nararamdaman. So, yun po ay mga kaganapan sa ating lalawigan na Batangas. Ano masasabi mo ng FAP Shine? Bilang isang ordinaryong mamamayan. Tama ba? O, sa ganun o. Yung po opinion lang, opinion. Para sa akin parang wala na bang iba? Yes. Okay. Ba't hindi tayo magbigay ng chance sa iba? Oo nga. Bakit nga? Bakit? Napaisip na rin kayo. Napaisip ka ba? Marami naman na qualified na taga-Lipa. Bakit hindi yun ang kukuhanin? O bakit hindi nagkaroon ng eleksyon? Oo. Hindi naman natin kine-question kung ayaw nyo mag-eleksyon. Ang ating lang kinuha mo yung slot, kumbaga, di ba? Iparamdam mo. Magtrabaho ka. Kasi at least, kung taga-Lipa, din yung kinukuha, yung puso niya, naiintindihan. Oo, naiintindihan niya. Ay kung kukuha ka kung nang taga saan, syempre, ang loyalty nun doon sa lugar kung saan siya nanggaling. Yes, hindi maramdaman talaga ng mga Lipenyo na sila ay may congressman. Doon kaya sa sarili niyang distrito, nararamdaman kaya siya? Ayun na din ang tanong. Parang hindi din siguro dahil sa dami niyang kinakaangan. Baka ang sasabihin doon ay siya busy sa iba pa dahil hindi lang yun ang kanyang hawak. Yun. Parang ang hirap sa lahat ang isipin na naghalal tayo ng para mga laga sa distrito natin. Na mas nararamdaman ng iba kaysa dito sa sarili niyang hawak. Ayun. So, yun po ay patikin lang. Kumbaga sa mga bata ang mga panahon, marami pa po tayong tatalakayin. Ang ating mga programa ay hindi lamang nakatuto sa ganitong klase ng mga usapin. At dahil nga ang Lainismo ay kumbaga ang serbisyo ng Lainismo ay serbisyo na tumututok sa anumang aspeto ng buhay ng isang tao. Kasama na din ang buhay politika. Kaya sa mga susunod na pong episode ng ating programa, tayo marami pang mga makakaharap. Hindi lamang mga leader ng Lions Club, kundi yung iba din mga naghahangad na magsilbi. Ating tatanong, kikilatisin sa programang ito, ano lang inyong plataforma o inyong balak na serbisyo. Ito ba'y naaangkop? Ito ba ay, kumbaga, ito ba talaga ang solusyon? Mayroon ba kayong solusyon na mai-offer para sa iba't ibang mga suliranin ng ating kinakaharap ng ating pamayanan? Alam niyo po, marami pa tayong dapat pag-usapan. Pero, tinatawagin natin mga pamayanan. Pero bago tayo magpaalam kay Jonald, ay binabati rin natin itong ating bagong PCSO chairman. Taga-Lipa, taga Batangas. Si retired Judge Felix P. Reyes. Yes. At ang ating hepe, chairman ng SSS. Ayun, taga-Lipa rin. Si Sir Orlando Makasait. Yan. Alam niyo po mga Makasait ay taga-Lipa din, di ba? Lugar ng Ledesma, Makasait. So, marami pa po tayong tatalakayin sa aming mga susunod pa mga episode. Huwag po kayong bibitaw. Siyempre, bago ka tuluyang magpaalam, ang ating pagbati sa ating mga masunod na sumusubaybay sa ating programa sa mga papadala ng PLN Stars. At siyempre, bago naman tayo magpaalam, pabatiin naman natin si... Oo, siyempre. Hindi pa tayo papaalam. Marami pa tayo naniniwala at tumututok sa atin ano ang inyong iiwanan ng mensahe sa ating mga kababayan. Ini-invite ko po lahat na
may magandang yung loob. may kaloobang magserbisyo ng no politics, sumali po kayo sa Batangas Crown or any club ng Lionism. Sumali po kayo. Napakasarap po sa pakiramdam, and ramdam ko po yung balik na blessings na ibinibigay sa akin ni Lord. Yun lang po. Magandang hapon po sa inyong lahat. Thank you, Deputy Sal. Maraming salamat at kami iyong pinanglakan at sa iyong ibinahagi na mga karanasan na alam natin na ito ay nagbukas sa kaisipan ng iba na ganun pala. Kasi iba't ibang experience natin tinatalakay, pinagbabahangkan, pinagkwentuhan at pinaghuhuntahan ay nag-iiwan ng aral at kabukasan ng isipan ng ating mga taga-subaybay na sila ay magkaroon sila ng kaliwanagan. Ito ay nagiging, sabi ng naging paraan para sila bumuo ng maayos na opinion tungkol sa ating kapaligiran, sa ating lipunan, at desisyon para sa ating sarili, sa ating kapwa, at sa ating pamayanan. So, samahan niyo po ulit kami sa susunod pang episode. Ako po si John Alvadina Rayos. At ako po si Gans Rodela. Sumayin niyo po ang ika-10 edisyon ng Puntahan at Kapihan sa Layos din. Thank you. Magandang gabi po.